Nung may nag-offer sa'yo na, okay, meron ditong role na for Viva Max, ginrab mo agad yung opportunity. Hindi siya in-offer sa akin. Ako mismo yung nag-offer sa sarili ko. Welcome to another episode of The Meetup, where we talk about life and timepieces. Here with us today is isa sa mga kilalang Viva Max artist. Tumabas na rin siya sa mga shows sa GMA. Let's welcome Miss Ayana Misola. Hi guys! Ayun, so dumayo pa si Miss Ayana dito sa Malabon. Thank you, ma'am, so much sa pag-unlock sa invitation ko na pumunta dito sa Malabon. Is this your first time sa Malabon, ma'am? First time ko lang dito. First time. Pero I'm sure you've heard about Malabon. Aside from nagbabaha dito sa Malabon, ha? Hindi, Pero sa wala mga pagkain, masyado. wala masyado. Pero favorite ko, Pancit Malabon. So, excited talaga ako pumunta dito. Yeah. Guys, later iikot natin si Miss Ayana dito sa Malabon. Papakainin natin siya ng mga masasarap na pagkain dito. Especially yung Pancit Malabon dito, the original Pancit Malabon. You haven't tried the original Pancit Malabon? Meron akong palaging binibilan yung Pancit ng taga Malabon na branch. Yeah. So, yun pa lang. Actually, ang tunay na pakay talaga dito ni Miss Ayana is, syempre hindi lang naman yung pagkain ng Malabon. Secondary lang yon. Ang pakay talaga ni Miss Ayana is itong dalawang watches na to. The two most sought after watches for the past like 3 or 4 months. Grabe, sobrang daming may gusto nito. And syempre, sinave natin yung watches para kay Miss Ayana. Ayan. Later, i-unbox natin to with Miss Ayana Misola since this is the meetup where we talk about life and timepieces. Later na natin pag-usapan yung timepieces na to. And then let's talk about Miss Ayana. Interview natin ng konti si Miss Ayana. Okay, since nandito na si Miss Ayana. Para mas makilala natin siya. Not just an actress, but also a watch enthusiast. Ayun. Lingid sa kaalaman ng lahat. Mahilig din sa watches si Miss Ayana. Aside from bags, right? And right now, ang hobby ni Miss Ayana is bike na talaga. Bike. Ayun, so kabibili niya lang nung bike niya, and Batangas pa lang puntahan ni Miss Ayana? Batangas. Sa South pa lang, hindi pa ako nakapag-north eh. Grabe ang tapang ni ma'am. Sana all pinapayagan mag-ride. First of all, ang tanong ko lang, how and why did you pursue a career in show business? Paano nagsimula ang lahat? Okay, so bata pa lang kasi ako, gusto ko na talaga mag-showbiz, as in artista. Artista ganyan. talaga. Pero, hindi kasi kami mayaman. So, mahirap siya. Kasi, alam niyo naman sa showbiz, diba? Sobrang gastos. Yes. So, yun, nag-start ako as extra sa ABS. Talaga? Nag-extra Ilan taong ka sa nito, ma'am? ABS. 16. 16? 16 years old nung nag-start ako. So parang kung iisipin ko, mga 8 years na siguro ako sa showbiz. Kung isasama ko yung yung pagiging extra. So 24, you're 24 ngayon. Yun, na-pursue ko yung sa Viva Max since nag-pandemic. Pero kung hindi siguro nag-pandemic, hanggang ngayon siguro extra pa din ako. Ganun. So ibig sabihin, before the pandemic, doon ka nagsimula ng career mo as yung mga extra. Ganyan. And then, nung nagkaroon ng opportunity to play a role sa Viva Max, ginrab mo yung opportunity na yun. Ginrab ko. Actually, may manager kasi ako. Okay. Si Jojo Veloso. Same kami nila Angeline ng manager. Okay. Tapos, nag-pandemic kasi. So, doon ako nagkaroon ng realization na parang kahit anong role na lang gusto ko para lang... Kasi kailangan ko din kumita eh. Yeah, of course. Lahat naman ng pandemic hindi talaga. Hindi ako, parang bitin ako sa kita bilang extra. Parang kasi sobrang baba lang. As in, parang 5,000. Tapos may 40% yata na cut. Hindi ko sure. I see. Tapos syempre, yung pamasahe mo papunta doon, yung pagkain mo Ang pa. sobra lang yata sa akin nun, 500 yata or 1,000. 500? Pang yan lang yun, pang milk tea lang yan. So that's during the pandemic na naisipan mo na nung may nag-offer sa'yo na, okay, meron ditong role na for Viva Max, ginrab mo agad yung opportunity. Hindi siya in-offer sa akin. Ako mismo yung nag-offer sa sarili ko. As in, tinawagan ko yung manager ko. Sabi ko, gusto ko mag-Viva Max. Grabe ang lakas ng loob ni ma'am. Hindi din siya naniniwala nun yung manager ko. Kasi, ilang taon lang ako nun, kaka-18 ko lang yata nun.
So, ayaw niya maniwala kasi nga, nakilala niya ako as parang baby talaga. Sweetie so, pie. so, ayaw niya maniwala. Pero yun, nagawa ko naman. Talaga? I mean, sobra yun. Kung nanggaling mismo sa'yo, na tipong parang, sige, game ako sa Viva Max. Parang it will take you a lot of courage and may lakas ng loob. And alam mo siguro inisip yun bago ano, ma'am. Feeling ko dahil din sa pandemic, kasi syempre, di ba, hindi ako makalabas. Sa bahay lang ako. Tapos, iniisip ko, kung hindi na matapos yung pandemic. Yun ang inisip ko yun. Yung parang, paano yun, hindi naman ako nakatapos ng school. So, wala akong ibang pwedeng gawin, kundi yung kaartihan na gusto ko. Gusto ko mag-artista, gano'n. Kasi lahat ng artista na nakakapag-taping pa eh. Diba? I see. Pero lock-in. Totoo. But anyway, ayun nga. So, alam nyo na ako paano nagsimula kung ano yung nag-push kay Miss Ayana na kumbaga parang mag-Viva Max artist. During that time naman kasi pandemic 2020, hindi talaga natin alam kung ano yung mangyayari. Yung kinabukasan natin, di ba? Kumbaga parang ang hirap isipin na nandito tayo sa loob ng bahay. And then, ang daming mga, alam mo na, yung mga doktor, mga nurse na nagkukumahog na gamutin yung ibang mga tao. Hindi natin alam kung kailan matatapos, di ba? So, very talaga yung mga panahon na yon. And I understand Miss Ayana doon sa ginawa niya namang move na yon. Pero ang tanong ko lang, when you did your first role, what was your first movie? Was it the First movie Porn ko, Star Porn Star 2. Actually, nung nigay sa akin yung role na yun, kakasign ko lang nun sa Viva. Parang September yata ako nag-sign. Tapos December, may binigay na project. Nagulat ako nun kasi sobrang biglaan. Na parang hindi ko in-expect na parang kakasign ko lang may project na agad. Seryoso pala sila. Nung una, hindi ko talaga alam na may mga, Yung talagang magubad ka? hindi ko Ganon. alam. I see. Panood ko kasi yung dati, yung yung Porn Star 1. Puro lang di ba? Puro pabakat lang. So, alam mo, parang ganun lang. Na parang bakat-bakat lang, ganun lang. Tapos on the spot, sinabi sa amin, kasi nandun na kami, nakalock-in na. So, sinabi sa amin na ibang level na pala yung Viva Max noon. Nagulat mo lang din ako, pero okay lang naman. Kasi pare-pareho naman kaming yung ginawa. Hindi ko naman na-feel na parang ako lang yung inutusan nila. So, was that the first time talaga na tipong yung Viva Max na talagang nagpakita na ng... Parang kami yata yung kayo ba yung pioneer talaga? Pioneer ba kami tawag? pala. Ngayon ko lang na-realize. So, during that time, anong pumasok sa utak mo na nandun ka na sa scene? Kumbaga parang, parang gusto mo ba mag-back out? O gusto mo, okay na to, game to. Game ako, pero dinawagan ko muna yung mama ko kasi baka syempre. mapagalitan ako kapag napanood niya. So, pumayag naman din siya kasi nga nandun na. Tapos yun, sabi ko naman sa kanya, pare-pareho kami. Nung napanood naman nila, okay naman. And the rest is history, guys. The rest is history. Miss Ayana has done a total of 11 Viva Max films. Ayan, nag-research ako. And one of them is yung mga nag-trending nga ang babaeng nawawala sa sarili. Tama? Yun ba yung nag-trending talaga? Na doon talaga nakita yung acting prowess ni Miss Ayana Misola. Parang feeling ko lahat. Charot. Sorry naman. I mean, ako sa nakita ko, sa na-research ko rin, na tipong isa tayo sa pinag-usapan talaga na na roles mo talaga, na sobrang doon ka nag-shine doon sa... Parang doon lang ako nagkaroon ng nomination. Tama, nagkaroon ng nomination si Ma'am. Pero kung hindi ginawa ni Ma'am yung unang film niya, wala siyang nomination, di ba? So, ayun, naman talaga tayo nagsisimula talaga sa mga... Depende na lang kung saan tayo nagsimula, di ba? Pero lahat tayo nagsisimula talaga sa baba. Di ba? Wala naman nagsisimula sa taas eh. Unless, of course, syempre, you have your connections and everything. Pero it's always better and it's always nice to think back to your past. Nasasabi mo, kaya ako nandito kasi ito yung pinagdaanan ko. Ito yung nagpatibay sa akin. Okay, kaya ako nandito. Ayun, kaya ako naging successful. Ayun. Sobrang ganda naman ng story. Kumbaga parang hindi ko rin maiisip na tipong, kahit ako sa sarili ko parang ang hirap na tipong magde-decide ako ng ganun na mag-aano ako. Pero again, congrats sa career, ma'am. And noong 2022 nga, nag-decide si Miss Ayana to call it quits, na mag-quit na sa adult film sa Viva Max, and then shifted to the acting scene talaga. And she got a role sa Sanggang Dikit,
with Miss Pero ano na yun, 2020. 2025. 2025. And then natapos ata noong January, tama ba? Noong January Okay. 2020. But before that, meron ka ring mga gigs na ano? Tawag dito, nung nag-start ako 2021, di ba? Sa Viva Max. Tapos, 1 year lang ako naging active. As in, literal na 1 year kasi December, di ba? Yung first kong project. Last Ibig project ko, sabihin yung December 11 din. films in 1 year yun. Oh my goodness. Paano mo napagkasya yun? Ang galing nga eh. Paano mo napagkasya yun? Grabe. Yun, tapos nung 2023, nag-stop ako. 2023 to 2024 or 25 kasi tinapos ko lang yung senior high ko. So, as in literal na tinapos ko lang pagkatapos nun, bumalik na ulit ako. I see. Grabe, ganun kabilis lang, no? Anyway, ayun. So, going back to 2022, ayun, sabi mo nga 1 year, as in talagang puro trabaho, Viva Max and everything, lahat ng movie na 11 movies, 11 adult films na ginawa mo in 1 year. So, what made you decide to call it quits? Na tipong, isang araw pagising mo, parang ayoko na mag-Viva Max. Parang ganun. Parang hindi naman isang araw, pero ano kasi, yung pinaka-main reason talaga kaya ako nag-stop kasi papasok na ulit ako sa school. So, nakaipon na ako ng pang-tuition. I Charot. see. Ayun, para kasing inisip ko lang, parang weird naman kung papasok ako tapos yung mga classmate ko, yung teacher ko, parang napapanood nila yung show. Yeah. Pero mapapanood pa din naman nila. Yes. Pero alam mo yun, yung at least hindi sila updated. Hindi yung pinakabago. Hindi. Hindi yung pinakabago. Okay. I mean, it does make sense. I mean, may mga schools din naman talagang may higpit sa mga ganon, di ba? So, might as well, kung meron na naman na ipon, di ba? And at the same time, kung kaya mo naman talagang to do other things na mag-acting talaga na sa TV or sa ibang klaseng movies, why not? Di ba? Ayun. So, guys, sorry kayo. Hanggang 2022 lang talaga si Mama Ayana Misola sa Viva Max. Okay? So, panoorin na lang natin si Miss Ayana sa ibang mga movies na gagawin niya pa. Ayun, I'm sure may mga naka-line up na dyan. Ayun. Well, siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Kasi napag-usapan natin yung nakaipon ka na, nakapag-ano ka na ng, para sa tuition mo and everything. And hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na medyo maganda talaga ang kita sa showbiz. Especially kung alam mo na may mga sponsors ka na, ganyan, marami ka ng movies, shows, and everything. So, ang tanong ko lang, what was the first, like, big purchase na nabili mo para sa sarili mo, para sa sarili mo? Yung gamit yung sweldo. Yung pinaka-big purchase ko sa sarili ko, yung sa mata ko, nagpalisik kasi ako. Malabo kasi talaga yung mata ko. So, nakasalamin ka dati? Pero yung material, ito. Ito. So, this is the Tudor. This is a Tudor mother of pearl. Aside from LASIK, yun nga, ang isa sa pinakamahal na nabili mo is yung Tudor. Tudor. Magkano kuha natin dito, ma'am? Parang mga siya, 250. Brand new. Brand new. Okay, sayang hindi bumili sa akin si ma'am. Pero wala pa siguro ako Tudor nun. Pero ngayon kasi may Tudor na tayo, ma'am. So, if you're looking for Tudor watches, meron tayong mga brand new. Naglabas sila ng mga bago ngayon. Ayun. So, kanina nabanggit ko na aside from being an actress, may mga hobbies din si Miss Ayana na yun nga, nagmomotor siya and then nagko-collect din siya ng mga watches. And recently, I've seen, I think you went to House of Authentics, tama ba? And then binenta mo ba or tinrade in mo yung bag mo for a Rolex? Is it a Rolex ba? Tama ba? Rolex. Tinrade din ko siya kasi binibenta ko talaga yung bag para makabili din ako ng watch. I see. So ngayon, sakto doon naman sa House of Authentics, meron na silang watch at saka bags. Kahit right. nandun na. So, tinrade in ko na lang kasi naman bibili ako tapos magdadagdag pa ulit Tapos ako. hindi ka pa sigurado kung original or authentic yung nabili mo. At least sa House of Authentics, alam nga natin. Sure na talaga. Sure na talagang sila, na authentic talaga. Pangalan pa lang, House of Authentics, di ba? So, ayun. So, anong klaseng Rolex naman? Siya, two-tone. Two-tone na ilang millimeter? Yellow gold, tapos 36. 36 millimeter na yellow gold.